Ngunit si Tanggol, nakaluhod sa gitna ng abo at usok, ay tila nakikipaglaban hindi lang sa mga bala kundi sa sariling dugo. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Ngunit sa ilalim nito ay ang bigat ng tanong. Ako ba ang sandata ng puot? Ako ba ang magiging wakas ng lahat? At sa gitna ng apoy, putukan, at pagtataksil, isang bagay ang naging malinaw. Wala ng pag-urong. Ang digmaan ay hindi na lamang laban sa mga gerero. Ito ay laban sa kanyang sariling kapalaran. Umaling-aungaw ang katahimikan sa kalsada, tanging tunog ng ulan at usok mula sa baril ang naririnig. Dahan-dahang lumapit si Cardo, nakataas ang hood, bakas sa mukha ang mga sugat ng nakaraan. Nanginginig ang tinig ni Tanggol, puno ng halong tuwa at pangamba. Kuya, akala ko matagal ka nang nawala. Mariin ang sagot ni Cardo, malamig ngunit nanginginig ang mga kamay. Hindi nila ako tuluyang napatay, Tol. Tinago nila ako, pinahirapan. Pero may isang taong nagligtas sa akin. At ngayon, bumalik ako, hindi para sa sarili ko, kundi para tapusin ang digmaan na sinimula ng mga gerero. Napaatras si Pugay, hindi makapaniwala. Kado, imposible. Hinabol ka nila, pinugutan ng pagkakataon. Paano ka nakaligtas? Tumitig si Cardo sa kanila. Mabigat ang bawat salita. May mga anino na kumampi sa akin. Mga taong dating kaaway, ngayon ay kakampi. Pero, huwag ninyong isipin na ligtas tayo. Ang pulang sibat ay hindi lang bantay. Sila ang mga mata at kamay ni Don Gustavo. At ngayong gabi, alam nilang magkasama na tayo. Nagnit-ngit si Brando. Humulo ang galit. Kung buhay ka, Cardo, mas lalo tayong lalaban. Hindi sapat ang kamatayan para sa mga gerero. Kailangan nilang gumapang sa lupa bago sila tuluyang mawala. Samantala, nanlilisik ang mga mata ni Rocky Boy, hawak pa rin ang galit mula sa pagkakabugbog ni Anigilito. Hindi ko ito malilimutan. May utang na dugo ang lahat ng gerero. Ngunit si Tanggol, bagaman nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid, ay tila nakikipaglaban sa sariling isip. Ang mga pahiwatig ng kanyang pinagmulan ay bumabalik, bumibigat sa kanyang dibdib. Kung ako nga ang anak ni Don Gustavo, bakit ginawa niya akong kaaway? Bakit ginawang halimaw ang sarili kong dugo? Hinawakan ni Cardo ang balikat niya. Mariin, Tol, hindi dugo ang magtatakda ng kapalaran mo. Ikaw ang pipili. Kung hindi mo pipiliin ang tama, gagamitin ka nila bilang sandata ng puot. Pero kung lalaban ka, ikaw ang magiging wakas nila. Sa dilim ng kalsada, sa gitna ng usok at dugo, muling nagtagpo ang magkapatid, Tanggol at Cardo. Magkasama, ngunit hinahabol ng kapalaran. At sa anino ng pulang sibat, nagsimula ang mas mabagsik na yugto ng digmaan. Nanginig ang buong katawan ni Tanggol. Para bang bumagsak ang bigat ng mundo sa kanyang dibdib. Ang mga mata niya ay nanlilisik, ngunit sa ilalim nito ay bakas ang sugat ng pagkakanulo. Mariin ang tinig ni Cardo, malamig na parang yelo. Tol, matagal na siyang doble kara. Hindi lang niya ibinunyag ang kinaroroonan mo. Ginamit pa niya si Lola Tinding bilang pain. At ngayon, hawak siya ng mga gerero. Napahawak si Pugay sa ulo, hindi makapaniwala. Alirna, isa siya sa atin. Paano niya nagawa ito? Napasigaw si Miguelito, nanginginig ang tuhod. Kung dinukot si Lola Tinding, ibig sabihin, hindi siya kusang pumunta. Ginagamit siya laban sa atin. Lumapit si Cardo sa monitor. Mariin ang kanyang tinig. Ito ang patunay, Tol. Ang digmaan na ito ay hindi lang laban sa mga gerero. Lahat ng pinagkakatiwalaan mo ay maaaring maging taksil. At si Alirna, siya ang pinakamalaking sugat. Napayuko si Tanggol. Nanginginig ang mga kamay, pulong na puno ng sakit at galit. Alirna, ikaw ang pinagkatiwalaan ko. Ikaw ang inaasahan ko. At ngayon, ikaw ang dahilan ng pagkawasak namin. Sa dilim ng bodega,
Habang kumikislap ang mga screen ng ebidensya, isang bagay ang naging malinaw kay Tanggol. Wala nang ligtas na kakampi. Ang digmaan ay hindi lang laban sa mga gerero, kundi laban sa pagtataksil na nagmumula sa loob mismo ng kanyang hanay. Sa sandaling iyon, ang puso ni Tanggol ay tuluyang nabasag, handa nang magliyab sa apoy ng paghihiganti. Nagdilim ang buong bodega, ang mga ilaw ay sabay-sabay na namatay. Sumabog ang mga bintana, umaling-awngaw ang mga granada, at kumalat ang makapal na usok. Ambush! Sigaw ni Cardo. Sumugod ang mga sundalo ng pulang sibat. Doble ang bilang kaysa dati. Umalingawngaw ang putukan, yumanig ang mga dingding. Nagtago sina Pugay at Miguelito sa likod ng mga kahon, habang sina Tanggol at Cardo ay gumanti ng putok, desperadong lumalaban. Tanggol, yumuko ka, sigaw ni Pugay. Dumaplis ang bala sa pisngi ni Tanggol, halos tumagos. Kumabog ang kanyang dibdib, bawat tibok ay parang kulog. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang matinding pagkaunawa. Kung naroon ang pulang sibat at si Alir na rin, ibig sabihin alam na nila ang kinaroroonan ni Tanggol. At kung ganoon, nasa matinding panganib si Lola Tinding. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Hinila siya ni Cardo. Tol, nalalamangan tayo. Kailangan nating tumakas. Mariin ang sagot ni Tanggol. Hindi, hahabulin natin si Alirna at ililigtas si Lola. Hindi ngayon, sigaw ni Pugay. Papatayin ka nila. Nagliyab ang mga mata ni Tanggol. Mas pipiliin kong mamatay kaysa mabigo na mailigtas si Lola. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang malalim na lungkot na nakatago sa likod ng galit ni Tanggol. Ngunit dumating ang pinakamalaking pagliko. Habang sinusubukan nilang tumakas sa likod na pinto, isang matangkad na lalaki ang humarang. Nakaitim, nakatakip ang mukha. Ang kanyang tinig ay pamilyar. Tama na, Tanggol. Nanginginig ang mga kamay ni Pugay. Nanigas si Tanggol. Dahan-dahang inalis ng lalaki ang kanyang maskara. Mariin ang tinig. Hindi ko hahayaang kunin mo si Lola. Dahil ako ang tunay na anak na hinahanap niya. Natigilan ang lahat. Halos hindi makahinga. Hindi siya ordinaryong kaaway. Ibinunyag niya ang sarili. Ako si Liz, ang nakatatanda mong kapatid. Bago pa sila makasagot, isang bala ang tumama sa likod ni Tanggol. Bumagsak siya sa sahig, duguan. Samantala, sa kabilang dako, nanginginig si Roberto sa kanyang opisina, hawak ang kopyang kumakalat na online. Hindi niya alam kung sino ang nag-leak, ngunit malinaw, desperado ang kalaban, handang sirain ang kanilang pangalan bago pa makapagtayo ng depensa si Tanggol. Kuya, mabilis silang kumikilos. Screenshots, audio recordings, lahat, bulong ni Jackie. Hawak ang noo. Tumayo si Miguelito, bakas ang takot sa kanyang mukha. Hindi lang ito smear campaign. May naglalabas ng impormasyon mula sa loob. Bumigat ang katahimikan. Samantala, sa isang lumang internet cafe, sumugod si Pugay kasama ang kanilang AK specialist na si Garcia, dala ang laptop na puno ng encrypted files. Kumabog ang dibdib ni Pugay, bawat segundo ay parang hakbang papalalim sa bitag. Garcia, sabihin mo ang totoo. May nagmamasid ba sa atin? Nasusubaybayan ba ang paghahanap natin? Tumango si Garcia. Oo, may nagha-hijack ng traffic mo. Sinusundan ka nila. At hindi sila ordinaryong hacker. May access sila sa classified servers. Nanginginig ang dibdib ni Pugay. Ibig mong sabihin, ganoon kalakas ang depensa ng Midnight Monster? Mariin ang sagot ni Garcia. Hindi lang malakas, mukhang may koneksyon sila sa loob ng gobyerno. Pinukpok ni Pugay ang mesa, hindi matukoy kung takot o galit ang nangingibabaw. Hindi ako uurong. Hindi ako titigil hanggang makita ko ang halimaw na nagtatago sa likod ng keyboard. Sa kampanya opisina,
Balisa si Roberto. Mariin ang tinig ni Jackie. Hindi ako papasok sa kulungan. Lalaban ako sa anumang paraan. Tinitigan siya ni Roberto. Jackie, huwag kang gumawa ng bagay na lalo pang sisira sa iyo. Ngunit alam niyang huli na ang kanyang babala. Nahuli ni Tanggol ang kislap sa mga mata ng kanyang kapatid. Isang kislap na lumilitaw lamang kapag may lihim na pilit itinatago. Biglang bumasag ng katahimikan si Jackie. Kuya, may bagay kang hindi alam. Tumigil ang oras. Ayaw ko sanang sabihin, pero marahil ito ang dahilan ng ating pagbagsak. Lumunok siya. Tumingin kina Roberto at Miguelito. Ang audio recording ay hindi galing sa kalaban. Galing ito kay Tito Ariston. Biglang tumayo si Roberto. Ariston? Akala ko kakampi natin siya. Huminga ng malalim si Jackie. Ngunit noong nakaraan, nagkaroon kami ng alitan. Natuklasan niyang may tinatago ako. Naningkit ang mga mata ni Roberto. Jackie, ano ang itinago mo? Namuo ang luha sa mga mata ni Jackie. Nag-utos ako na burahin ang isang file mula sa campaign server. At ang file na iyon, ngayon ang ebidensya laban sa atin. Samantala, naglakad si Hector patungo sa bahay ni Pugay, may dalang bulaklak at gitara. Hindi niya alam, 2 lalaking nakaitim ang nakasunod. Pagdating niya sa harap, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Isang malamig na tinig ang nagbabala. Itigil mo ang pagsunod kay Pugay kung hindi may mawawala sa iyo. Napalingon si Hector, walang nakita. Sino ka? Naputol ang linya. Biglang lumapit ang 2 lalaki. Huwag kang kikilos, sabi ng isa. Kailangan nating mag-usap. Bulong ng isa pa, mahigpit na hinawakan ang braso ni Hector. Napasigaw si Hector, ngunit bago pa man may mangyari, dumaan ang isang motorsiklo. Umalingaw-ngaw ang signal jammer, kumislap ang mga poste ng kuryente, at nagtakbuhan ang 2 lalaki sa takot. Bumagsak si Hector, nanginginig, bulong. Ano ang nangyayari? Sa kabilang dako, abala sina Pugay at Garcia sa pagsusuri ng datos. Biglang natigilan si Garcia. Pugay, may lumabas. Ano? Tanong ni Pugay nag-aalala. Nagbabago ang B address ng Midnight Monster, pero may isang lokasyon na paulit-ulit na lumilitaw. Kumabog ang dibdib ni Pugay. Saan? Tinitigan siya ni Garcia. Sa opisina ni Mayor Jackie. Nanigas si Pugay, hindi makagalaw, halos hindi makahinga. Imposible, umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Bago pa sila makakilos, isang bato ang bumagsak sa bintana. Nakabalot dito ang isang sulat. Binasa ni Garcia. Itigil ninyo, Akadango, huling babala. Biglang umalingaw-ngaw ang laptop ni Garcia, malakas na alarma. Putang ina! Inaatake ang sistema natin, sigaw ni Garcia. Pumikit si Pugay. Isara mo lahat, Garcia. Sa isang madilim na silid, nakaupo ang isang anino sa harap ng napakaraming monitor. Sa mga screen, lumitaw ang mga mukha ni Pugay, Roberto, Jackie at Miguelito. Isang malamig na tinig ang bumulong. Ito ang simula ng kanilang pagbagsak. Sa tabi nito kumislap ang username, Midnight Monster. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay, mariing wika ni Roberto. Napakalakas ng ating kalaban. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono, isang video message. Binuksan niya. Si Hector, nanginginig sa lupa, may nakatayong lalaking nakaitim sa likod niya. Kung gusto ninyong mailigtas ang mga mahal ninyo, tumigil na kayo ngayon. Ngunit ang pinakamalaking gulat ay dumating sa huling 3 segundo. Isang kamay ang dumapo sa balikat ni Hector. Sa daliri nito kumislap ang isang pamilyar na singsing. Sabay-sabay silang tumayo. Imposible, bulong ni Jackie. Yan, singsing ni naputol. Biglang namatay ang kuryente. Nilamon ng dilim ang gusali. Sa katahimikan, umaling-awngaw ang malamig na tinig sa loudspeaker. Matagal ko na kayong hinihintay. Pagpasok ni Tanggol sa likod ng ambulansya,
agad niyang naramdaman ang hindi pangkaraniwang katahimikan. Walang gamit medical, walang oxygen tank, walang nurse. Tanging lumang stretcher, nagkalat na papel at tuyong bakas ng dugo sa sahig. Lahat ay parang itinago ng mabilisan. Hintay! Bulong ni Tanggol, inaabot ang door lock upang ilabas ang bata. Ngunit biglang sumara ang pinto mula sa labas. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kandado. Ano ito? Buksan ninyo! Sigaw ni Tanggol, ngunit walang tugon. Mula sa malayo, narinig niya ang tinig ng lalaking nagbabala kanina, nanginginig. Pasensya na, Tanggol! Nanigas si Tanggol. Nanginig ang batang hawak niya at ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa takot at galit. Huminto ang ambulansya, dahan-dahang bumukas ang gilid na pinto. 3 armadong lalaki ang pumasok, nakaitim, nakatakip ang mukha, nakatutok ang baril sa kanya. Tanggol, malamig nilang wika, parang hatol na binibigkas, mas mahigpit niyang niyakap ang bata. Sa loob, kumislap ang pulang ilaw, tumitibok na parang countdown. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa takot at tapang. Ano ang gusto ninyo sa akin? Sigaw niya, nanginginig, ngunit matatag. Lumapit ang isa, mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa iba. Hindi ka makakatakas, ikaw ang susi. Ikaw ang dugong matagal na naming hinahanap. Nanigas ang katawan ni Tanggol. Umuukit sa kanyang isip ang mga salita. Dugo, ama, mayor. Lahat ay nagtatagpo. Ngunit, kahit nakatutok ang baril, malinaw ang isang katotohanan. Hindi siya bibigay. Kung gusto ninyo akong wasakin, bulong niya, tusukin ninyo muna ako. At kailanman, hindi ko ipapasa ang batang ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Tanggol laban sa mga nakamaskara. Walang gumalaw, walang huminga. Mabigat ang hangin, tila magsisimula na ang tunay na labanan. Sumama ka ng tahimik, malamig na utos ng isa. Hindi, wala akong pupuntahan. Lalo na kung iiwan ko ang batang ito, mariing sagot ni Tanggol. Sumiklab ang tensyon. Humigpit ang kanilang mga daliri sa gatilyo. Ngunit biglang, boom! Sumabog sa labas, yumanig ang lupa. Nabiyak ang gilid ng ambulansya at 2 lalaki ang natapon palabas. Niyakap ni Tanggol ang bata at dumapas sa sahig habang usok at debris ang bumalot sa paligid. Nagsimula na ang digmaan. Di Avian! Sigaw ng isang tinig, kasabay ng mabibigat na yapak. Biglang tumalon ang isang babae papasok. Nanigas si Tanggol, nabasag ang tinig. Erika, ang matagal nang inaakalang patay. Itinaas ni Erika ang baril. Tanggol, hawakan mong mahigpit ang bata. Ako na ang bahala. Nakatitig si Tanggol, naguguluhan. Pero, paano? Wala nang oras, mariin ang sagot ni Erika. At umaling-awngaw ang mga putok. Bang! Bang! 2 lalaki ang bumagsak, isa ang tumakas palabas. Umuga ang ambulansya sa putukan sa labas. Hinila ni Erika si Tanggol. Halika, hindi natin kayang harapin silang lahat. Tumakas sila sa nabiyak na gilid. Ngunit sa labas, naghihintay ang isang pamilyar na mukha, si Roberto. Malamig ang kanyang mga mata, nakatutok ang baril. Tanggol, hindi ka na dapat bumalik. Roberto, ikaw? Bulalas ni Tanggol, puno ng pagkabigla. Tanggol, sumama ka sa amin. Hindi mo nauunawaan kung gaano kalalim ang sabwatan. Sa loob ng batang iyan, may nakatagong napakadelikado. Ngunit bago pa siya makapagtapos, sug! Tinamaan ng bala ng sniper ang kanyang balikat. Dumaloy ang dugo, napasigaw siya. Tumakbo na! Hinila ni Erika si Tanggol. Tumakbo sila sa madilim na gubat sa gilid ng kalsada, nilamon ng ulan at dilim, habang ang mga sigaw ng mga humahabol ay umuukit sa gabi. Tanggol, hingal ni Erika. Huwag kang magtitiwala sa kahit sino, lalo na sa mayor. Hindi mo alam kung gaano nakatagal niyang pinapatakbo ang proyektong ito o bakit kanya hinahabol. Anong katotohanan? Sigaw ni Tanggol.
Huminto si Erica, nakatitig sa bata. Tanggol, ang tunay na target ay hindi ikaw. Ang batang ito ang hinahanap nila. Nanigas si Tanggol. Bakit? Bakit ang bata? Lumapit si Erica. Dahil ang batang ito, ngunit bago niya matapos, nagliyab ang kagubatan sa liwanag. Daan-daang flashlight ang pumalibot sa kanila. Mula sa liwanag, lumitaw ang mayor. Matangkad, naka-Amerikana, may malamig na ngiti. Magandang gabi, Tanggol, malamig niyang wika. Handa ka na ba? Handa ka bang malaman ang katotohanan tungkol sa batang iyan? At sa sarili mo? Umuga ang lupa, hindi dahil sa lindol o granada, kundi sa pagdating ng napakalaking konvoy. Daang-daang armadong lalaki ang pumalibot, at sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang huling katahimikan ng gabi. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.